Good morning po, Sir MJ. Magandang umaga. Pasensya na po, hindi ko agad napansin na sa waiting room pala po kayo. Um, Actually, nakapag-analyze na po ako ng dalawang pairs. Nakikita niyo po ba ako ng maayos? Okay. So, balikan ko po sa inyo yung unang dalawang pairs na na-analyze ko para po may idea kayo, no? So, yung una, yung daily market brief o yung atin pong fundamental analysis today ay send ko na po via email. So, um, sa mga pwede pong mangyari today sa atin pong high impact news, no? Kagabi, nagkameron po ng PMI. So, positive ang USD. And then later po, medium impact yung job opening, which is 10 p.m. So, ito yung possibly na maka-affect po sa ating trade. So, pagdating po sa strength ranking, ito po yon. So, ang pinaka-bullish pa din ay yung JPY kasi bumili po ng JPY ang US. Nag-sell ng euro ang US tapos bumili sila ng JPY. So, nandito po yun sa taas ng report, mababasa nyo po yun. Kaya nag-bullish yung JPY kasi medyo madami po yung binili na Japanese yen ng US. So, dahil maganda din po yung previous na high impact news, yung PMI ng US, kaya bullish din po siya. So, moderately bullish ang NCD. Ang euro ay neutral. In fact, dun sa mention na nag-sell ng euro ang USD to buy JPY, medyo naging negative yung euro. Pero dahil sa kanyang ah, relationship dun sa importing niya sa US, no? Um, Hindi siya masyadong nag-bearish. So, naka-neutral po siya ngayon. So, CHF neutral, GBP ay slightly bearish, AUD bearish, CAD bearish. So, ako po normally, ang akin pong pinipair is yung bearish at saka po yung bullish. So, dito ang pwede nating makuha na strong na pairs ay ito pong dalawang bearish, which is CAD at saka AUD. I-prepare po natin sa JPY. So, yun po yung unang dalawa ko na chinek. So, si CAD JPY. So, kung papansinin nyo, sobrang bearish na agad talaga siya. So, bearish siya ng July 30. So, fundamental analysis, dito po ilalagay nyo po yan. Fundamental analysis bearish. Sa chart na D1 is bearish kasi mayroon na po ditong choke. Okay. And then sa H4 po ay bearish din. May choke na doon. Tapos, kita nyo sobrang strong po ng bearish movement. And then sa H1 po ay bearish na din. No? So, meron na siyang choke. Tapos, meron na siyang boss. So, confirm na bearish na po ito. Okay? So, nilagyan ko na po ng marking yung ating mga area of values. Sa H4 ay meron tayong bearish OB, bearish OB. And then sa H1 ay meron tayong bearish OB. And then nilagyan ko din po ng Fibonacci retracement. Sa H4 ay ito ang golden ratio. Ito naman po ang 50% ng H4. And then sa H1, ito yung golden ratio. And then ito naman po yung 50%. Then nilagyan din natin ng box. So, kung papansinin natin, saan pwedeng bumalik ang price? Base sa box,
pwede siyang bumalik dito kasi may OB din po doon na H1. So, double confluence ito na pwede siyang mag-bounce diyan. Kaso, ang problema po natin dyan, kaya hindi ko nilagyan ng entry o hindi ako interesadong i-trade dyan kasi makikita nyo po kapatid, kung magte-trade tayo dyan ng short, so, nandito siya, and then, wala pa pong 1:2 yung possible na take profit natin. So, mababiolate po natin yung ating risk management. Kaya, wala tayo dyan na trade. Ano po? I hope naintindihan niyo po yung part na yon. So, tanggalin na natin para hindi na tayo dyan matukso. And aside from that, sa H1 po, ito po yung 50% niya. Ibig sabihin, premium price ito. Kuha nyo po. So, if we will follow yung smart money concept, then para sa akin, mas logical na mag-trade yung smart money concept sa H1. Kuha nyo po. So, ang possible mangyari po dyan, magkakaroon po dito ng consolidation. Yung liquidity na tinatawag. Ang ganito po yan. Magkakaroon dito ng liquidity yan. Hindi natin specific alam kung hanggang saan. Pero after po niyan, dudukutin niyo yung H1 tsaka yung bababa. Yan yung possibility po niyan. Kaya tayo, ang unang point of interest natin is ito pong bearish OBH1 dito. So, hindi natin consider yung box. Kuha niyo po. So, the moment na lumapat yung price action dito sa H1, kaya nakalagay po dito, no trade, no? So, ang ang atin pong action plan dito, hindi ko pala nalagyan. Action plan is waiting for price action to top um, OB H1. So, kapag po lumapat na yun dyan, tatalon tayo sa M5 para makita natin sa zero lag kung mayroong bearish entry. So, again, pag lumapat na po doon, so, huwag nyo na pong ituksoin yung inyong sarili na wala pa naman dun yung price action ay silip na kayo ng silip sa M5. No? Gawin nyo po, pag lumapat na, doon na lang po kayo sumilip. Okay? Kuha po. So, tanggalin ko na ito. Ayan. So, ganyan yung binabantayan natin para malinaw lang. So, ganoon lang po kabilis. And then, sa AUDJPY, bearish din po yan. So, almost the same. Fundamental analysis is bearish, D1 bearish, H4 bearish, H1 bearish, box no trade. The same reason, sobrang liit po nung room para sa risk management. And aside from that, meron kasing H1 sa ibabaw. So, yung liquidity po na nakikreate, tapos possible na magkaroon ng liquidity grab. So, kung dito tayo maglalagay ng entry natin, again, mapapansin niyo po, no? So, maliit yung maliit yung risk management natin. So, buti sana kung dito makapag-entry, eh syempre, maaari pa yan diyan umentry. So, wala nang 1:2 man lang. Aside from that, nasa baba siya ng 50%. So, siya ay premium price. Tapos yung H1, ito po yung delikado. Kasi normally, nagkakaroon po yan ng liquidity grab. Dudukutin pa to. So, kung ang SL nandito, kung magkaroon ng liquidity grab, may SL muna tayo bago bumaba. Ganun po yun. So, that is why, ang expected natin, o ang ating binabantayan na entry is something like this. So, mas favorable po sa atin.
So ito ay nasa 1:3, 1:4 na. Okay? So kaya ito po yung ating babantayan na entry sa AUDJPY. Okay? So meron po kayong tanong, ma'am? Ma'am po ba ito, sir? Hmm. Girl po. Ayun, Um, hi ma'am. Good morning. Bagong gising, no? is it, ano po, possible na today din yan or mamaya po? Or Ito, bukas pa po? may possibility po yan na ngayon kasi ang lalaki po ng candlestick eh. Ilang oras lang po ito eh. 1, 2. Dalawa halos lang oras. Kasi yung maliliit na yon. Kung i-include natin parang 5 hours. Ito, nagawa niya. So possible din po na maakitan niya yon bago makapag-entry pababa. So yung entry possible mangyari today, within today. Pero yung close nito, most likely bukas pa po yan. O the other day pa. Kasi nga po may possibility mag-liquidity pa yan dito. Ganun po siya. Okay. Possible din pong mangyari to. Possible. Yun nga lang, ang sinasabi ko sa inyo, medyo maliit yung risk management and at the same time, may danger kasi na magkaroon ng liquidity grab. So sa atin pong pagtitrade, ma'am, lagi niyong titingnan yung mga possibility ng SL. So, huwag kayo masyadong nakatutok sa profit-profit lang. Tingnan niyo muna baka mayroong possibility na may SL. So, laging iwas ng SL. Tapos, doon kayo sa mas safer na entry. So, in this case, between the two possibilities, dito po ako sa second na SL, second na entry. Okay? So, Okay. yan yung Pero primary na, go ahead po. yung nakita ko lang po, parehas po silang H1. Hindi po ba, or mali lang po ito takay. Magiging parang ang pinaka-valid po ng OBI sa taas lang po ba? Or same pa rin po silang valid na. Ma'am, pakiulit nga po, pang hindi ko naintindihan yung tanong. Ay, question lang po, parehas po kasi H1 yung OB, tama po ba? Apo. Apo. Um, Parehas pa po silang valid dahil hindi pa po nagbabalikan, tama po ba? Opo, parehas pong valid po yan. And parehas po yan na pwedeng maging good entry. Pero as mentioned nga po kanina, may possibility kasi po na magkaroon ng liquidity grab. So kung magbe-base tayo ng entry dito sa unang OB, most likely ang inyo pong SL ay nasa ibabaw ng OB. So dalawa yung pwede nyo gawin dyan. SL nyo nandito sa ibabaw ng OB, pang ganito po, pakita ko. Ito yung isa, okay? Problema, ang risk reward ratio mo 1:5. 1, 1.5 lang po pala. So hindi man lang siya sumama dun sa minimum na risk reward ratio natin na 1:2 dapat. Kaya para sa akin po, hindi ito good entry. Kuha nyo po. Kasi pag nag-execute tayo ng trade, dapat yung minimum na risk reward 1:2. And aside from that, mayroon kasing OB sa taas na possible magkaroon ng liquidity grab. Yung weeks lang. So pag nagkataon na nagkaroon ng ganun, may SL. So may possibilities na may SL dito sa entry na ito. So kung sasabihin mo naman na edi itas ko kaya dito yung aking SL. So lalo nang sumabit ka sa risk management mo. Kaya hindi ko po ito i-entryhan. Pero if halimbawa ang kanyang possibility na TP is 1:2 man lang, no? Possible ito halimbawa 1:2. Yan, nakaganyan man lang. Then pwede po natin itong entryhan. Kuha nyo po. Kaso wala eh. Wala nang possibility yan kasi ito na yung dulo ng box. Sa swing low, ito confirmed na swing low na din po ito. So, ibig sabihin, may possibility na hanggang dito na lang yan. Kasi support na po yan eh. 'Di ba? Doon may possibilities pa din na ma-break.
Doon po lagi tayo sa safer side. Kuha niyo po. Kuha. Yes. Po. So, hindi absolute na pag may OB sa itaas, doon ka lagi sa itaas. Titingnan niyo po kung halimbawa, profitable na itong lower na OB. So, pwedeng dyan na po yun. It just happen nga lang po na both itong AUD-JPY and CAD-JPY natin, hindi kasi siya hindi siya magiging profitable kasi masyadong maliit po yung kanyang ah, risk management, yung risk-reward ratio. And kung papansinin nyo, ito yung safer kasi una, yung price niya is nasa discounted price na. So kung tayo ay lalagay dun sa posisyon ng mga smart money trader, pipilitin nilang makabili sa mas mura para mas malaki yung possible nilang profit. And based sa Fibonacci formula, ito yung golden ratio. So dito yung pinakamagandang retracement na area. Kuha niya kapatid. So that's why ang ini-expect ko dyan is makukuha natin yung pinaka-ideal na setup wherein magkakaroon ng liquidity, no? Ganito po kasi yung pinakamagandang setup sa bearish. Na yan, parang ganyan siya. So nandito yung ating old area of value sa area na to. Okay, yan parang ganyan. Na dapat ito ay nasa discounted price. So ang ini-expect natin po dyan na mangyayari is ganito. So, yan. Bago siya umangat, okay, meron muna pong liquidity. Ganyan. Tapos magkakaroon po ng liquidity grab. Tapos saka po yan bababa. So, yan yung pinakamagandang setup. Kuha niyo kapatid. So, ito yung tinatawag na liquidity zone. Yan. So, kung mangyari yan, yan yung ang percentage ng profit. Liquidity zone. Ganyan po siya. So, ito yan eh. So, pag dito nagkaroon ng liquidity, ito, pag nakita niyo yung liquidity dito, di mas malaki yung opportunity na ito nga yung tamang entry. Kuha niyo po. So, lagi ma'am ang pag-entry ay nakabase sa kung anong ibinibigay na data ng price action. No? Huwag po kayo pating magmamadali. Kung sakali man, yan ay paglapat dito, bumaba na, naiwanan tayo, hindi tayo naka-entry, okay lang po yun, huwag niyong panghihinayangan. Kasi laging yung zero or zero profit is better than negative profit. Kuha niyo po kapatid. So, abang na lang tayo next na pullback. Yes Question po po. ay, ah, Sige po. it's better po na talaga to wait the price action rather than halimbawa mag-set ng sell limit or buy limit, ganun po. Maganda po yung question. Pwede po kayong pending orders po ang tawag doon. Pero ang problema kasi noon, pag naka-pending orders ka, may possibilities kasi na lumapat yung price diyan, tapos wala kang entry confirmation. So kung ma-trigger yun, tapos wala kang entry, so dalawa yung negative mo doon. Una, hindi mo sigurado kung aakyat pa na maaari kang ma-SL. Pangalawa, pag ni-record mo yun doon sa journal mo, hindi mo hindi mo nakita ano yung naging price action, ano naging itsura ng mga candlestick. Naintindihan niyo po. Pwede pa din namang i-journal, pero yun nga po ang problema. Ano ba, lumapat. Kasi may possibilities po na lumapat yan. Eh kung ang entry rules mo sa iyong trading plan is zero lag, so hindi mo nakita kung una, meron bang entry na signal ang zero lag. Tapos, pangalawa, yun bang dito yung iyong trend alignment na sa ganito si zero lag. Yan. So, pang ganito yan. Pag lumapat ba doon, mayroong ganito na lumabas? And ito ba tatlong bearish? Kasi possible po yan lumapat doon. Ano ba, lumapat siya dyan.
tapos walang entry signal, matitrigger na po yun nung pending order nyo. Kuha nyo kapatid. Kuha po. Okay. So, ganun lang po siya, So, silipin lang po natin may tanong pa po kayo, ma'am? Wala na po. Thank you po. Sige po, tingnan natin lang yung NCD, ah, GBP, JPY. Tingnan natin. Moderately bullish. Okay. Slightly bearish. AUD. AUD. Moderately na po eh. Hmm. AUD, USD, pwede pa po yan. AUD, USD at saka USD CAD. So, add natin, check natin. AUD, USD, USD CAD. So, AUD, USD. AUD, USD, ilagay natin sa potential entry. AUD, USD. Then, punta tayo ng D1 muna. So, ganito po yung ginagawa ko sa kanya. No? So, inino-note natin dito sa gilid. Kaya gusto ko itong trading view. So, yung FA niya, hindi ko makalimutan is bearish AUD USD. D1 niya, so kung papansinin po natin ang D1, so dito po ay nagkaroon na ng bearish, ng choke. Ito. Dito ay meron na siyang choke. Okay? Bearish choke. Kasi ang structure po natin ay ganito. Mas makita nyo lang So, dito, tapos gumanon. Yan. Doon nagkaroon ng choke. Ganyan. Tapos dito na po yan. Okay? Kasi walang close below. So, choke. Tapos ito po ay boss ng D1. Okay? So, boss. Bearish boss. So, kaya ito po ay bearish na. Ano po? Yan. Save ko nga ito. Market bias. Save doing as MS. Okay. Save. Okay. Kuha niyo po kapatid. So, bearish. So, ang D1 natin ay bearish. So, ang H4 ay, galitin ko na to. So, ang H4 po is ito. So, wala siyang close above. So, ibig sabihin, ang atin po ditong protective high ay ito. P high, H4, and then, ay ito, pilo. Teka, ang ating pilo H4. So, kaso nagkaroon ng break. So, nagkaroon ng boss. Ay, nagkaroon ng boss. Boss. Tapos, choke. Choke. Boss. Choke. So, ito po ay bullish reversal. So, ang HD1 bearish. Ang H4 ay bullish reversal. Ibig sabihin, hindi pa po siya confirm. Kasi dito po, sa area po na ito, so, susunsunin nyo po yung movement. So, ang recent nyo na po na protective high, ito na ang inyong protective low. Protective high. Tapos, ito na po ang inyong protective low. Yan na yung recent nyo na price action. Range. So, kung papansinin nyo, mayroon po ditong choke.
So, since nagkaroon na dito ng bullish choke, then reversal siya. Ganun po. So, mako-confirm lang na bearish yan kung mag-break na po dito sa H4. So, bullish reversal ang H4. So, H1. Sa H1, baligtad naman. Dito naman mayroong bearish choke. So, although ito, hindi pa close below yata. So, titingnan nyo po kung nag-close below. Close below na to. So, choke na po ito. Bearish choke. So, ibig sabihin, sa H1 ay bearish reversal na. Okay? So, lagi pong titingnan nyo muna yung alignment and at the same time, yun pong mga area of value. So, kung magbabox strategy tayo, ang previous candlestick natin, ang box natin ay ito po. Yun. So, yun yung ating box. So, dahil ang candlestick nasa ilalim na po, so naka-buy signal po ang box. So, ang box is buy signal. So, ibig sabihin, wala tayong trade sa box. Kuha niyo kapatid. Kasi ang FA natin ay bearish. So, dahil dyan, punta tayo ng H1. Tingnan natin yung mga potential na area of value. So, ito po ay OB. Though hindi siya ganun kalakas na OB, OB po ito. Ayun na, mayroong maliit na fair value gap. Bearish OB, H1. So, mali ng OB po ito. Okay. Ito ay rejection block. Ito. Yan. So, most likely dito tayo sa rejection block. Rejection block. Na bearish. So, bearish rejection block po yun. Kuha niyo po. So, yan siya. Ano pa naman yung very sure. Yung rejection block po kapatid is yung parang ganito. Kukuha. Pag yung candlestick nagkaroon ng mahabang wicks. Katulad po nito. Yan. Yan o. Yung mga wicks. Isa, dalawa, tatlo. So, rejection block po yan. Doon nyo po i-base sa wicks niya. So, pwedeng dito muna i-base. Yan. 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 Yan yung rejection block niya. So, ibig sabihin, pagpasok, the same as OB, pagpasok po dyan, may possibilities po na i-reject na siya. Okay? So, ang kagandahan niyan, di ba ang box strategy natin, pag ang candlestick ay nasa ibabaw ng 50%, yun ay sell order. Kuha niyo po. Kuha. Gets niyo po ba? So, both ito na pwedeng maging good entry. So, ang magiging definition nyo, ang magiging final action nyo na lang entry is a confirmation. So, bakit ko nagsabing pares na good? Kasi kung kukunin po natin yung kanyang retracement, Fibonacci retracement, ayan o, ang 0.5 ay nandito, okay? Kuha nyo po. So, ito yung H1 na 0.5. Ito yung ating Fibonacci 0.618. Tapos, ito po yung, 0.5 and then ito yung 0.618. Ito yung 0.618. 0.618. So, itong isa ay 0.5. 0.5. Yan. Edit lang natin na ito ay H1. Kuha nyo po. And then, itong isang ito is H1 din. Okay?
So, ano sinasabi niya sa atin? Both itong dalawa nating area of value are potential candidates sa entry. Kasi para silang nasa discounted price na. Kuha niyo kapatid. So, anong gagawin natin? So, hihintayin po natin, no, sa ating action plan. So, waiting for price action, top, uh, OB, oops, OBH1 or rejection block H1. So, paano yung decision making na ginagawa po dyan, ano? So, yung una, hintayin natin na lumapat yung price action po doon. Okay? Pag lumapat po siya, pagmamasdan natin anong klase ng candlestick na mayroon po dito. Kung dito nagkaroon ng shrinking candlestick, katulad na napag-aralan natin, then it will support yung possibilities na dito na po yan mag-reverse. Kuha niyo kapatid. Pero kung dito malalaki yung candlestick, tapos gaining candlestick pa siya, may momentum yung bullish movement, then possibility dun po siya mag-reject. Yun yung una nating observation na dapat na i-consider. Pangalawa po, kapatid, pag po yan ay pumasok na dito sa loob, then talon po kayo ng 15 minutes or 5 minutes. And then tingnan po natin kung halimbawa sa 15 minutes or sa 5 minutes, nagkaroon ng entry signal, tapos ito ay apat na bearish candlestick, then it's a good confirmation na pwede na tayo mag-entry. Hindi natin kailangan lumapat doon. Pero if halimbawa, nagkaroon ng situation na nandito ng candlestick tapos walang sell signal, no entry. Or nagkaroon ng sell signal pero tatlo lang na bearish, hindi na kumpleto yung 4 bearish na alignment, no entry pa din po yon. Kasi may possibilities na mag-liquidity grab tsaka siya tuluyang bumaba. Okay? So, laging follow lang po kung ano yung isinet nating rules. Yun o. Kasi without it, yun yung problema. Kuha niyo kapatid. Tapos if ever na may lumabas na, ganito ang mangyayari dyan, ma'am. So, wag kayong, ano ba, katulad nito, lumabas. Yan po kasi habang nabubuo itong red candlestick, may possibilities na lumabas. So, wag agad kayo mag-entry. Pag natapos na yung candlestick, nag-close na, nagbuo na ulit ng panibagong candlestick, doon po kayo mag-entry sa level ng last price nitong candlestick na to. Tapos, ang atin po laging stop loss, ano ba, dito ka nag-entry. Example ko lang po ito is above ng inyo pong area value, and in this case above po nitong nitong ating zero lag, no, ah ito pong niya, itong ang tawag dito, hindi oscillator niya, pang oscillator, no. So above nyo po doon, tapos 1:2, 1:2. Okay. Okay, so kung sa rejection block 1:2, sa OB kung kaya ng 1:3, 1:3. Ano po? Ganun po siya. Okay? O kaya lalabas niyan is ang ganito. So kung dito tayo makakapag-entry short, no? O ganyan. Dahil mayong wicks doon, no? Nakita niyo po may wicks. So i-above nyo na to sa wicks. Yun. Kuha niya kapatid. Tapos 1:2, 1:3, kaya-kaya 1:3. Ayan, pwede po yan, 1:3. So, ito po yung ating pwedeng bantayan na entry sa ating AUD USD. Tapos camera, pwede nyo pong kuhanan ng camera yan para sa journal nyo, magamit nyo, then add. Ayun na po siya. Okay? Kuha nyo po mga kapatid. Kuha. So, ito yung ating AUD USD, and then punta tayo, last na tayo kasi 7:02. So,
1 hour na tayo nag-analyze. So, AUD, USD CAD pwede. So, pupunta natin si USD CAD. USD CAD. Okay. So, USD CAD. So, ang USD CAD po natin ay teka lang ah. USD CAD, ang FA ay bullish. So, puntahan natin ulit ang D1. Ganun lang po siya. Ulit-ulitin niyo lang inyong ginagawa. So, delete na muna natin ang lahat. Okay. So, papansinin natin, bullish. Ayan o, haba ng pagka-bullish yun. Kasi ito pa yung chok ng D1 eh. Boss pa pala yan. Boss ng D1. So, ang D1 natin ay bullish. Ang H4 malamang bullish din siguro. H4. So, nasaan? Ayun ang chok. Chok, bearish. So, close above, tiklan natin. Wala. So, ibig sabihin, bearish po siya. So, ito yung recent na protective high. Baka makita nyo yung range. H4 protective high. Ito yung protective low. Uy, na-break na. So, ito yung protective low. Kita nyo po ah. Protective low. T-low. So, anong ibig sabihin? Dito, nagkaroon po dito ng choke. Naging bearish reversal. Tapos nagkaroon ng boss, naging bearish. Confirm bearish. Okay? So, ito yon. Ang problema, na-break siya. Okay? So, ito ay naging boss ulit. Kuha nyo kapatid. Pagka-break, ito na yung ating protective low. Ito yung ating protective high. Na ito ngayon po ay, ang H4 ay bearish. Nakakasunod po kayo ah. I hope malinaw na po yan sa inyo. H1 natin, no, bearish siya. Choke, boss, protective high, protective low, bearish. So, ang tanong, ano ba yung ating FA, bullish? So, hindi pa siya align. Kuha niya kapatid. So, kailangan muna niya na mag-break. Okay? Tapos, dun sa price action, pataas na yon, dun pa tayo hahanap ng OB na babalikan, tapos tsaka pa aangat. Kuha niya kapatid. So, ibig sabihin, no, wala pa tayong trade pagdating sa SMC. So, kung pumunta natin ang box, wala pa din yan kasi hindi pa tayo naka-align sa, okay ka lang. D1 is bullish. Okay. So, sa box possible. Sa box. Kaso, kung itong ating previous candlestick sa box. So, this is our box. So, ang candlestick nasa ibaba, ibabaw. So, ang ating box ay sell position. Box is sell position. So, pagka ganyan, ang ating action plan is no trade, waiting for alignment ng FA and TA. Okay? Ganun po siya. So, wala muna tayong trade. Okay? Kuha niya kapatid. So,
Ayun, so meron tayong bali apat USD CAD, AUD JPY, AUD USD, USD CAD. Patanggalin na natin to. Hmm. So, tingnan natin yung gold. Ang gold ay slightly bearish. Confidence medium. So, wag na nating i-trade. So, medyo delikado pa eh. So, okay na. So, yun lang muna po mga kapatid. I hope may natutunan kayo sa akin ngayong umaga na ito. Salamat sa Diyos sa isang napakagandang pagkakataon. Nakapag-review po tayo and loobin mamaya magkaroon tayo ng entry and kumita tayo today. So, yun lang po. Meron pa po ba kayong mga tanong mga kapatid? Ma'am MJ, may tanong po kayo. Wala na po. Thank you po.